Akala ni Vladimir Putin kaya niyang i-freeze ang mundo, na kapag kinontrol niya ang energy, mapipilitan ng lahat na sumunod. Pero nang igalaw niya ang unang pyesa, ang sarili niyang supply chains ang unang bumara. Isa-isang nagkagulo ang daluyan ng langis at gas ng Russia. Sa mga pantalan mula St. Petersburg hanggang Novorossiysk, ang dating abalang daungan ay parang malalaking parking lot na lang ng barko. Nakatigil, naghihintay, walang galaw. At hindi lang sa mga port ang problema. Sa gitna ng dagat may mga oil at LNG tankers na may kargang daan-daang milyong dolyar ang nakabinbin. Galing sana sa dagat ng Oman papuntang China, pero ngayon ay naipit na sa laot, hindi makausad. Ang Nord Stream pipelines naman na dati simbolo ng kapangyarihan ng Russia sa Europe, ngayon ay nagiging kalawangin na bakal na lang, wala nang silbi. Sa release ng tren na iipon ng fuel shipments. Sa mga border, ang mga truck routes ng Russia mula Asia papuntang Europe ay nagiging tambak ng metal. Nakahinto, walang daan. Ang dating energy bridges na nag-uugnay sa Asia at Europe ay isa-isang isinasara. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta ng sabay-sabay na hakbang ng Europe, China at India. Ang pagbagsak ng kapangyarihan ng Russia sa energy ay hindi biglaan. Ito ay planadong pagputol, isang kombinasyon ng legal pressure ng West at praktikal na pagtalikod ng East sa kanila. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. May simpleng tuntunin kasi. Kapag gusto mong pabagsakin ang ekonomiya ng isang bansa, una nilang tinatamaan ang pinakamalalakas nitong kumpanya. Para sa Russia, ang mga kumpanyang ito ay Gazprom at Lukoil. Hindi lang sila nagbebenta ng langis at gas. Sila ang kumukontrol sa tren, sa tanker fleet at sa cross-border logistics ng buong bansa. At ngayon pinindot na ng European Union ang stop button. Ayon sa plano, titigil na nila ang pag-import ng liquefied natural gas bago matapos ang 2026 at tuluyan na nilang puputuli ng pipeline gas sa September 30, 2027. Ito na ang huling suntok ng Europe. Babagsak mula ito sa 40% na bahagi ng market hanggang sa babagsak na ito sa 13% at pagkatapos ay zero. Sa madaling salita, wala na ang Europe para sa Moscow. Pero ang tunay na problema ay mas malalim pa. Hindi lang market ang nawawala. Napuputol na rin ang mismong mga ugat na nagdudugtong sa Russia sa mundo. At ito ang mga logistics corridors. Tingnan natin kung paano naging bitag ang mga rutang tinatawag ni Putin na alternative routes. Ang dalawang pangunahing daan papuntang west, ang mga port ng St. Petersburg, Baltic at Ust-Luga ay paralisado na. Dati, dosen ng Aframax at Suezmax tankers ang pumapasok at lumalabas araw-araw dito. Ngayon nakatigil lang ang mga shadow fleet tankers. Wala ng insurance, walang bandila at hindi makabiyahe ng legal sa international waters. Sa kabila pa nito ay mas delikado pa ang sitwasyon sa Black Sea. Ang mga tanker na umaalis sa Novorossiysk ay hindi lang humaharap sa banta ng pag-atake, kundi pati sa mahigpit na rules sa straits at kargang itinuturing na toxic ng mga Western buyers. Dagdag pa rito, ang asymmetric attacks ng Ukraine ay ginagawang walang silbi ang parehong mga port at barko. Dahan-dahan pero malinaw hinihinto na ang daloy ng enerhiya ng Russia. Hindi ito dahil sa isang putok kundi sa maraming maliliit bagay na sinasadyang gawin sa kanila ng ibang mga bansa. At dito nagiging malinaw ang aral. Hindi kailangang sakupin ng isang bansa para pahinain ito. Minsan sapat na ang putulin ng mga daanan nito. At habang nakatigil ang mga barko, tren at truck, humihinto rin ang ekonomiya. Ito ang bagong laban, hindi sa battlefield kundi sa logistics. Sa kabila pa nito, umabot na sa limit ang imbakan ng krudo ng Russia sa mga pantalan nito. Ibig sabihin, puno na ang mga tangke. Kapag hindi umalis ang mga barko, mapipilitan silang isara mismo ang mga balbula sa mga oil field. At kapag nangyari iyon, magyeyelo ang mga balon ng langis sa Siberia. Kapag nagyelo ang oil wells, hindi na ito madaling buksan ulit. Ito ay seryosong pinsala, hindi simpleng aberya. Samantala, ang mga riles na inaasahan ni Putin bilang solusyon, ang Trans-Siberian Railway at ang Baikal-Amur Main Line o BAM, ay nasasakal na rin sa logistics. May mga fuel tankers sa riles na bumubuo ng pila na libu-libong kilometers ang haba papuntang silangan. Sa technical na usapan, 30% ng mga locomotives ng Russia ay nanganganib ng hindi na magamit. Bakit? Dahil hindi na sila makakuha ng Western spare parts at software updates. Kapag huminto ang tren, humihinto rin ang lahat ng dala nito. Ang fuel na dapat sana ay papunta sa frontline,
naipit sa riles. Ang krudo na dapat sana ay papunta sa China, nagyeyelo sa malawak na steppe. Hindi ito simpleng delay. Ito ay sabay-sabay na paghinto ng buong sistema. Sa land transport naman mas magulo pa ang sitwasyon. Ang mga ruta sa Caucasus at Central Asia na tinatawag na Grey Route ay lubos na magulo. Ang mga convoy ng truck mula Russia ay naipit ng ilang linggo sa mga border ng Georgia at Kazakhstan dahil sa mas mahigpit na sanctions checks. Sa Europe, nahihirapan na rin ang mga Russian truck sa customs dahil dito triple na ang gasto sa logistics. Ang mas masama pa, ang mga truck fleets na walang makuhang spare parts ay nagbabaklas ng sarili nilang sasakyan para lang may magamit. Parang kinukuha ang pyesa ng isang kotse para buhayin ng isa pa. Akala ni Putin babalik ang mga truck, tatakbo ang mga tren at makakadaong ang mga barko. Pero kapag tiningnan mo ang mapa ngayon, iisa lang ang makikita, baradong ruta at walang katapusang paghihintay. Pero ang pinakadramatikong pagbagsak ay nangyayari sa Asia routes. Matagal na sinasabi ng propaganda ni Putin kung ayaw ng West ibebenta natin sa East, kaibigan natin ng China at India. Pero hindi iyon ang ipinapakita ng numero. Ayon sa OSINT data at trade reports, bumaba ang trade volume ng Russia at China noong 2025. Unang beses ito sa loob ng 5 years. Ang exports ng China papuntang Russia ay bumagsak ng 9.9% taon sa taon. Malinaw ang ibig sabihin nito, hindi nakaakit-akit ang Russia, hindi lang bilang energy supplier, kundi bilang trading partner. Kahit pagumana ng todo ang power of Siberia pipeline, 10% lang nito ang kayang palitan sa nawalang European market. At mas masakit pa, itinulak ng China ang presyo hanggang sa pinakababang kaya ng Russia. Ibig sabihin kahit may naibenta, halos wala nang kinikita. Sa dulo ng rutang ito, wala nang kaibigang naghihintay, kundi isang matigas na negosyante na ginagawang pera ang kahinaan ng Russia. Alam ng mga Chinese traders na wala nang ibang mapuntahan ng Russia, kaya bumabagsak ang halaga ng krudong ibinebenta nila at mas mura ang bayad. Pero ang pinakamasamang balita ay mula sa India. Ang ilang Indian refineries ay nagsimula ng tumangging tumanggap ng Russian crude oil dahil sa pressure mula sa United States. Sa technical na usapan, nag-trigger na ito ng isang ganap na logistical disaster. Hindi na lang ito tungkol sa presyo. Hindi na lang ito tungkol sa delay. Ito ay tungkol sa isang sistemang hindi na gumagana. Mula balon, tren, truck, barko hanggang sa dulo ng merkado. At kapag huminto ang daloy, humihinto rin ang ekonomiya. Ngayon, dahil sa secondary sanctions na ipinataw ng United States laban sa Rosneft at Lukoil, may kakaibang nangyari sa dagat. Isang ghost fleet ang nabuo. Ibig sabihin may mga barkong puno ng langis, pero wala namang pupuntahan. Hindi bababa sa 12 malalaking oil tankers na may kargang Russian crude oil ang nakahinto sa baybayin ng Oman sa loob ng maraming linggo. May ilan din na nakabinbin malapit sa China. Sa kabuuan, 35 million barrels of oil ang nakalutang lang sa dagat hindi maibenta. Bakit hindi ito maibenta? Simple lang ang dahilan. Natakot ang mga bangko. Dahil sa bagong sanctions ng United States, ang mga bangko na dapat sana ang magproseso ng bayad ay ayaw nang makialam. Takot sila na kapag tumanggap sila ng bayad para sa Russian oil, sila rin ay ma-blacklist. Dahil dito maraming Indian at Chinese refineries ang tumatangging bumili o kaya ay pinapatagal ang bayad. Ang iniisip nila, kapag binili namin ito, baka kami naman ang parusahan ng Amerika. Dahil desperado na ang Russia, napilitan silang magbigay ng malaking diskwento. Hanggang $30 per barrel ang ibinabawas sa presyo. Pero kahit iyon, hindi pa rin sapat, sagot ng China at India. Ibaba pa ang presyo kung hindi kami bibili. Dito malinaw na makikita ang sitwasyon ng Russia ngayon. Sa global oil market, para na silang pulubi. May langis sila pero walang gustong bumili. May gustong bumili pero walang gustong magbayad. At kahit may magbayad man, sobrang baba ng presyo. Halos pantapan lang sa gastos sa produksyon. Tingnan ang India. Noong December, ang pag-import ng India ng Russian oil ay bumagsak sa pinakamababa sa loob ng 3 years. 1.1 million barrels per day na lang. Nawala na ang Syrian market, nahihirapan sa Indian market. At sa Chinese market, sunod-sunod na lang sa dikta ng China. Ang pinto ng Europe ay sarado na. Ang pinto ng Asia ay bukas lang kung ibebenta mo ng sobrang mura. Hindi na ito trade strategy. Ito ay parang pagkubkob. Ngayon ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ang epekto nito sa budget ng Russia? Dito napapasok ang math. At sa math walang awa ang numero.
Noong binubuo ng Russian Ministry of Finance ang 2026 budget, may isang mahalagang assumption sila. Sabi nila, makakabenta kami ng langis sa average na presyo na $59 per barrel. Ito ang tinatawag na break-even point. Ibig sabihin, kailangan at least $59 per barrel para makapagbayad ng sweldo at mapunduhan ng digmaan. Ngayon, tingnan na natin ang totoong presyo. Noong December 2025, ang presyo ng Russian Urals oil ay bumagsak sa $39.18 per barrel. Ibig sabihin kulang ng $20 bawat barrel. Kapag milyon-milyong barrels ang ini-export, ang ibig sabihin nito ay daan-daang milyong dolyar ang nawawala kada araw. Diretsahan nitong binubura ang laman ng kaban ng estado. Sa katunayan, noong Disyembre lamang, ang kita ng Russian Treasury mula sa oil at gas ay bumagsak ng 49% kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa economist na si Dmitry Poloboy, base sa aktual na datos sa field, hindi na ito opinyon, ito ay math na. Babala niya, ang budget deficit ng Russia ay lalampas sa planong 1.6% at aabot sa 2.7%. Malinaw ang ibig sabihin nito, ang daloy ng pera na nagpapatakbo sa war machine ng Kremlin ay naputol na. At kapag huminto ang pera, kahit gaano kalakas ang propaganda, hindi na kayang patakbuhin ng digmaan. Ganun pa man, ang problema ng Russia sa langis ay hindi lang tungkol sa hirap magbenta. Mas malala pa ang nangyayari sa loob mismo ng industriya. Ang mga oil fields sa Siberia ay unti-unti nang nauubos ang reserba. Marami sa mga balon ay matatanda na at hirap nang mag-produce. Dagdag pa rito, dahil bumagsak ang presyo ng langis sa paligid ng $40 per barrel, maraming oil field ang hindi na kumikita. Ibig sabihin, kahit magmina pa sila, lugi na. Dahil dito, napipilitan silang magbawas o pansamantalang magsara ng mga balon. Pero ang pagsasara ng oil well sa Siberia ay hindi parang pagsara ng gripo sa kusina. Sa matinding lamig ng Arctic, may malaking panganib kapag isinara ang balon, pwedeng magyelo ang loob ng balon, pwedeng mabarahan ng wax ang mga tubo at pwedeng bumagsak ang pressure ng reservoir. Kapag nangyari ito, maaaring hindi na muling magamit ang balon kahit buksan pa ulit. Ayon sa pagsusuri ng Kepler, ang panganib na ito ay pinakamataas ngayon. Dahil sa sanctions, kakulangan ng equipment at mga drone attack ng Ukraine, lalo na tuwing winter, ang pagyayelo ng mga oil field sa Arctic ay maaring tuluyang sumira sa produksyon. May patunay na ito ay nagsisimula na. Ayon sa datos ng December 2025, bumaba na ang produksyon ng Russia ng 180,000 barrels per day. Hindi ito chismis, ito ay opisyal na numero. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang pagputol ng access sa teknolohiya. Umalis na ang mga malalaking kumpanya tulad ng Halliburton at Schlumberger. Kasama ng kanilang pag-alis, nawala ang drilling equipment, nawala ang software at nawala ang spare parts. Ayon sa Gazprom Neft, kulang sila ng 200 mahalagang pyesa. Ang mga kontrata sa transportasyon ay bumaba ng 46%. Hindi na rin nare-renew ang mga pasilidad. Ano ang ginagawa ng industriya para mabuhay? Kinakalas nila ang mga lumang makina para buhayin ng iba. Parang sasakyan na kinukuhaan ng pyesa para lang umandar ang isa pa. Ang mga gamit mula sa third countries ay sobrang mahal. Walang software updates at limitado ang real-time data analysis. Lahat ng ito ay unti-unting sinisira ang tinatawag na energy card ni Vladimir Putin. Habang nasasakal ang kita mula sa energy, tumatama rin ito sa loob ng bansa. Nagsisimula ng mabiyak ang lipunan. May dagdag pang problema. Ang German energy company na Uniper ay nagsampa ng international arbitration case laban sa Gazprom sa Geneva. Magkano ang hinihinging danyos? 45 billion euros. Isang napakalaking halaga. Mas grabe pa ang sitwasyon ng Lukoil, ang pinakamalaking private oil company ng Russia. Dahil sa Western sanctions, lalo na ang secondary sanctions ng United States, nasasakal ang operasyon nito. Ano ang ginagawa ng pamunuan ng Lukoil? Pumupunta sila sa Kremlin at humihingi ng tulong. Sinasabi nila, bigyan ninyo kami ng tax breaks, nalulugi na kami. Isipin mo yun. Ang kumpanyang matagal na nagpakain sa estado ay ngayon humihingi na ng awa sa gobyerno. Dahil bumagsak ang presyo ng langis at halos nawala ang export revenues. Napipilitan ng Lukoil na ibenta ang mga ari-arian nito sa ibang bansa.
Naalis na ito sa refinery nito sa Bulgaria at mga pasilidad nito sa Italy. Ibig sabihin nito, ang dating global energy giant ay lumiliit, nagiging lokal na kumpanya na lang at unti-unting naglalaho sa global market. At hindi lang Gazprom at Lukoil ang apektado. Ang year 2025 ay maituturing na itim na taon sa kalakalan ng Russia. Noong nakaraang taon, 173,000 bagong kumpanya lang ang naitatag, habang 233,000 kumpanya ang nagsara. Ibig sabihin 26% na mas maraming negosyo ang nagsara kaysa nagbukas. At kapag mas maraming negosyo ang nagsasara kaysa nagbubukas, iisa lang ang ibig sabihin, humihina ang ekonomiya mula sa loob. At kapag ang loob ang bumigay, kahit gaano pa kalakas ang palabas, babagsak pa rin ang buong sistema. Sa ngayon, ganap nang bumagsak ang commercial activity sa 60 regions ng Russia. Kasama rito kahit ang malalaking lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg. Hindi lang ito basta numero sa report, ibig sabihin nito nawawala ang Russian middle class. Ang mga pamilyang may maliit na negosyo, may trabaho, at may kakayahang gumastos. Kapag nawala ang middle class, humihinto ang pag-unlad ng industriya. Wala nang bumibili, wala nang nag-i-invest, wala nang modernisasyon. Makikita ito sa isang malinaw na senyales. Bumagsak ng 46% ang mga kontrata para sa transportasyon at special equipment. Ibig sabihin, hindi na kayang palitan o ayusin ng mga pabrika ang kanilang mga makina. Luma na ang gamit, sira-sira na, pero walang pambili ng bago. Dito tuluyang nabasag ang kasinungalingan na ang war economy ay nagdadala ng kaunlaran. Ang totoo, sinira nito ang normal na ekonomiya. Mahigit 500,000 Russian citizens ang opisyal nang nagdeklara ng bankruptcy. Nawala ang ipon, nawala ang negosyo, nawala ang seguridad, at hindi lang pera ang nawawala. Sa mga lansangan makikita rin ang pagbagsak ng mental health. Sa gitna ng takot, kawalan ng kasiguruhan at hirap sa buhay, dumami ang umaasa sa gamot pampakalma. Ang demand para sa antidepressants ay tumaas ng 2.4 times kumpara bago ang digmaan. Umabot ito sa 22.3 million packages. Isang record, ibig sabihin hindi lang bulsa ang nasasaktan, pati isip ng mga tao. Mas nakakatakot pa, pati basic needs ay nagiging luho na. Ang presyo ng baby formula ay tumaas ng 44%. Dahil dito bumaba ng 12% ang benta. Hindi dahil ayaw ng mga magulang, kundi dahil hindi na nila kaya ang presyo. Maraming pamilyang Russian ang napipilitang makipagpalitan ng gamit sa second-hand sites para lang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Sa Russia ngayon, ang pagkakaroon ng anak ay parang luho na. At kapag ang isang bansa ay hindi na kayang pakainin ng mga sanggol, yun ang pinakamalinaw na senyales ng pagbagsak ng lipunan. Samantala, ang estado ay hinihigop ang lakas ng civilian economy para pakainin ng war industry. Ang mga kabataan ay tinutulak papasok sa pabrika at military sector, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan ng sistema ng murang lakas paggawa. May mga limitasyon na rin sa legal at economic education dahil hindi nila kailangan ng kritikal na mag-isip. Kailangan nila ng susunod lang sa utos. Dito malinaw na makikita kung paano ang pangako ni Putin ng stability ay nauwi sa kaguluhan. Ang problema sa logistics ay hindi lang tumama sa mga tangke sa frontline. Tumama rin ito sa mga istante ng supermarket. Kapag huminto ang produksyon ng mga energy giants, nadadamay ang lahat ng konektadong industriya mula supplier hanggang serbisyo. Dagdag pa rito ang sanction sa Gazprom Bank ay ginawang halos imposible ang paglipat ng pera palabas ng bansa habang pinapabilis ang paglabas ng kapital sa loob. Ibig sabihin ang mayayaman at elite ay nagpapanik na at hindi na ito lihim. Si Igor Sechin, ang pinakamalapit na kaalyado ni Putin at CEO ng Rosneft na dating isa sa pinakamakapangyarihang tao sa energy sector, ay ngayon nakalista na sa USSDN list. Dahil dito bumagsak ang export capacity ng Rosneft, lumiit ang kita at nawala ang personal na yaman at international connections ni Sechin. At hindi lang siya ang ganito ang sinapit. Sa loob ng elite circle, parami ng parami ang nawawalan ng access, yaman at impluensya. At kapag ang elite ay nagpapanik, ibig sabihin malalim na ang bitak sa sistema. Hindi na lang ito krisis ng mahihirap. Ito ay krisis ng buong bansa, mula ibaba hanggang itaas. Ganun pa man. Hindi lang karaniwang negosyo ang tinatamaan, pati ang mismong mga oligarch na konektado sa energy ay ngayon ay sunod-sunod na nabubuwal. Isa sa kanila si Suleyman Kerimov, isang bilyonaryo na may malalaking investment sa energy.
Dahil sa sanctions na freeze ang mga investment na hawak niya sa pamamagitan ng family trusts sa United States at nahaharap siya sa napakalalaking multa. Dahil dito, hindi na siya makagalaw ng malaya, hindi siya basta makabiyahe, hindi siya basta makalipat ng pera. Parang nakakulong siya sa sarili niyang yaman, hindi lang siya ang tinamaan. Si Vagit Alek Perov, ang founder at dating presidente ng Lukoil, ay direktang sinanksyon ng United States, United Kingdom at European Union noong 2025. Dahil dito napipilitan siyang ibenta ang mga ari-arian ng Lukoil sa ibang bansa, kabilang ang refinery sa Bulgaria at mga pasilidad sa Italy. Ang energy sector ang pinakamalaking pinanggagalingan ng yaman niya. Pero ngayon ito rin ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Habang nakikita ng mga oligarch at mataas na opisyal na hindi na makaka-recover ang sistema, marami sa kanila ang naghahanap ng paraan para iligtas ang natitirang yaman. Ang target nilang mga lugar ay mga safe haven tulad ng Dubai, Istanbul. Ibig sabihin, kahit ang mga pinakamalapit sa kapangyarihan ay hindi na nagtitiwala sa kinabukasan ng bansa. Samantala, ang pag-iisa ng Russia sa mundo ay may domino effect din sa mga kaalyado nito. Isa rito ang Belarus. Sinusubukan ng Moscow na ipasa sa Minsk ang bigat ng sariling problema. Pero ang ekonomiya ng Belarus ay nasa alanganin na rin na may $1.3 billion na foreign trade deficit. Hindi lang ekonomiya ang nagbabago, pati military balance. Ang paghahanda ng NATO na maglagay ng robotic neutral zones sa mga border bilang sagot sa agresibong pulisya ng Russia ay malinaw na senyales na kahit ang military deterrence ng Kremlin ay hinaharangan na ng teknolohiya. Ang pinakamalaking takot ng Russia, ang ma-encircle, ay naging totoo. Hindi dahil sa pananakop ng iba, kundi dahil sa sarili nitong energy at war policies. Ang nangyayari ngayon ay hindi lang economic crisis. Ito ang opisyal na pagbasura sa energy superpower doctrine na binuo ng Russia sa loob ng 30 years. Ang pinakamalakas na baraha ni Putin, oil at gas blackmail, ay naging bitag na ngayon laban sa kanya. Ang Russia ay naipit sa sarili nitong likas na yaman. Ang International Welfare Fund ay mabilis na nauubos, kasabay ng 49% na pagbagsak ng kita mula sa oil at gas. Ayon sa mga analyst, kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng paggastos, mauubos ang pondong ito sa loob ng 1.5 years. Ibig sabihin nito, wala nang panggatong ang war machine, hindi lang sa battlefield kundi pati sa kaban ng estado. Pero ang pinakamalaking pagkatalo sa estratehiya ay ito. Habang naghahanap ang Russia ng partner, nauwi ito sa pagiging raw material colony ng China. Binibili ng Beijing ang langis ng Russia sa presyong halos katumbas lang ng gastos. Minsan pa nga ay lugi na. Hindi na global player ang Russia. Para na lang itong murang gas station ng Asia. Hindi ito tagumpay sa diplomasya. Ito ay ganap na pagsuko. Ang kasunduan ni Putin sa mamamayan, seguridad at kaunlaran kapalit ng pagsunod ay napunit na sa harap ng milyon-milyong tao. Ang dating energy empire ay buntun na lang ng guho. At sa ilalim ng guhong iyon, nakabaon ang mismong kinabukasan ng Kremlin. Akala ni Vladimir Putin kaya niyang palamigin ang mundo. Pero ang totoo, ang sarili niyang ekonomiya ang isinubsob niya sa dilim. Ang pagkabangkarote ng Gazprom at ang kawalan ng magawa ng Lukoil ay hudyat ng simula ng wakas. Ang gastos ng digmaan ay hindi na lang binabayaran sa frontline. Binabayaran na ito sa kusina ng bawat pamilya, sa mahal na gatas ng sanggol at sa patay na kalan sa gitna ng winter. Sarado na ang pinto ng Europe. Ang mga daan papuntang Asia ay naging bitag. Ang energy card ay sumabog at guho na lang ang hawak ng Kremlin. Bunga nito na bali ang gulugod ng logistics system. Ang mga tanker ay na-stranded sa dagat, ang mga truck ay nakabinbin sa border, at ang mga tren ay nakahinto sa riles. Ang dating logistical fortress ni Putin ay gumuho sa bigat ng sarili niyang ginawa. At tandaan ito, ang isang imperyo ay hindi bumabagsak kapag naubos ang pera, kundi kapag naubos ang pag-asa. At ngayon wala na sa Russia ang parehong pera at pag-asa. Ang digmaan ay umuwi na sa loob ng bansa, dala ang isang napakalaking bankruptcy.